nga, yung SkyDrive na kinuha natin na 7,000 at nirestore natin siya. At eto na ang kanyang kinalabasan. Medyo mahabang proseso, kaya panoorin nyo ang buong video. Kasi sigurado ako na may matututunan kayo rito. Sa puntong to, tuwang-tuwa si Sir kasi 15,000 niyang SkyDrive 2014 ay naging 7,000 na lang. Yo, paano nga ba nangyari at naging 7,000 na lang yung binibenta ni Sir na 15,000 na SkyDrive 2014? Tara, samahan nyo ako. Kung mapapansin nyo, papunta kami ng Pasig ng araw na ito. Shoutout sa iyo tatay, salamat sa pagturo ng tamang daanan. At dito, nagtanong nga kami kay tatay kung saan nga pala yung lugar na pupuntahan namin. At tamang-tama yung pinasok naming iskinita at tamang-tama rin yung oras at panahon para kumita. At dito, mula sa dulo, habang nakaupo kami sa sasakyan, tanatanong na namin si Sir, yung may-ari ng motor na SkyDrive, nang kakausapin natin sa mababang presyo. At dito, nakangiti si Sir at parang alam na ang mga mangyayari. At malaking shoutout nga pala sa dalawang gwapo kong kasama na si Boss G at si Geng Geng. Halina kayo at samahan nyo ko at kilatisin natin itong motor na binibenta ni Sir. At dito makikita nyo yung mga issue at dahilan kung bakit natin tinawaran na hanggang 7,000 itong unit na to. Siyempre, inikot ko muna ng isang mabilisan para makita ko yung bawat detalye ng motor na to. At kitang-kita ko naman na may sapot-sapot pa at talagang tambak itong motor na to. Pag ganito kasing mga tambak na motor, ang hirap hulaan kung anong issue. Kaya ang gagawin natin dito, yung mga pwedeng maging problema, ibabawasan natin sa original price ni Sir. Para naman magkasundo kami, minabuti namin na silipin at isa-isahin ang mga pwedeng maging problema. Para naman sa ganon, pagkagagawin na natin ay hindi tayo malulugi. At dito sa parte na to, chinek ko lahat ng dokumento o RCR, DWSA at ID ng first owner at ang kagandahan nito ay first owner ang kanyang tsuhin. Kaya kung sakaling mangailangan tayo ng mga supporting documents ay hindi na tayo mahihirapan maghanap kung saan-saan dahil tsuhin niya lang din naman ng mayari. Nung makita kong okay na ang papel, kaya bumalik na rin ako agad dito sa motor. Kaya inisa-isa ko na lahat ng mga issue. Unang nakita kong issue ay walang power, automatic, wala yang kuryente. At siguradong palitin ang battery nito. At ang napansin kong pangalawang issue ay yung kaha. Kailangan na talagang i-retoke kasi nagbitak-bitak na sa sobrang stock na nitong motor na to. At kailangan na talaga siyang i-repaint. At ang sunod kong napansin, parang nag-uumido na yung gilid ng makina nito dito sa bandang magneto. Para kasi sa akin, pag may mga gantong nag-uumido, ang napapansin ko dyan, pangkaraniwang nagiging issue, pwedeng palitin na ang karburador pag di na kayang linisin. Kasi kapag kaganyang nag-umido na ang labas ng makina, automatic ang karburador niyan na may stock na gasolinang napanis, siguradong 100% na nag-umido na rin. Pwede yung mapudpod at pwedeng maging palitin. Kaya yan ay isa sa mga ina-advance kong issue pag kukuha ko ng motor na gantong klaseng tambak. At ang sumunod kong nakitang issue ay yung repair kit ng Brake Master. At syempre niyukuan ko na rin tong shock at napapansin ko parang magbabakbak na yung stock na pintura at parang walang play yung mga shock nito. Automatic i-revolve to kaya isasama natin to sa isa pang mga issue. Kailangan kasi maging advance tayo mag-isip sa mga pwedeng maging issue ng motor na to. Mahirap kasi pag bibili tayo ng di umaandar, wala tayong ka-idea sa mga laman loob at kung ano-anong nasa likod ng kaha at nasa loob ng makina nito. Kaya bibili natin to ng mura hanggang pinakasagad kung kayang sagarin para hindi tayo malugi kung may mga hidden issue pa. Kaya dito nakapag-desisyon ako na 5,000 ko lang kunin. Kung sakasakali man naaangat pa si Sir, walang problema. At least nasagad ko siya sa presyong gusto ko. At pagsabi ko sa kanya ng 5K, kinausap muna niya ang kanyang asawa, tinanong at kung papayag. At eto na nga ang mga sumunod na nangyari. Ano boss? Mas 7 daw, pambayad ng upa. Sige, sir. Kahit mga tita Ay, Paul din na po. Sige. Pasensya na po kayo. Tingnan po talaga yung ano eh. Okay sir, ngayon nagka-deal kami sir, 7,000. Okay, kasundo. Tulong na rin sa akin, saka sa kanya. Oo, tulong na lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At nagkasundo na nga kami sa presyo at nagkabayaran din kami kagad ni Sir. At dito, isinampan na namin ang motor na may halong saya at tuwa na may onting kaba ang muka. At sa sobrang pagmamadali ni Geng Geng, dito mo makikita ang pagtapyok ng kanyang paa. Geng, diyan ka na kaya mo po. Yan, lupo ko dyan. Lupa mo ito isa. Center stand. Yan, nakita natin. Siyempre, pagtapos natin inakyat,
Dadalhin na natin to sa Marikina para doon na natin hugasan at linisan para sa gayon ay dire-diretso ang trabaho natin. Babaklasin agad natin to pagtapos hugasan. Dito tayo sa hugasan ng motor. Hugasan natin to. Pare, shoutout ko sa vlog ko, pare. Yon. Dito kami ngayon, naglilinis kami ng motor na nabili namin. Yan. Para bago gawin, linisan muna natin. Yan. Yun, tapos na natin siya hugasan. Grabe, sobrang dumi. Baliw! Yan. Pagtapos hugasan, agad din namin ito sinampa at ibiniyahe papunta sa shop. Budget mo lang. Dito, pagtapos namin binaba, syempre, pinipare namin muna lahat ng mga kailangan naming tools. Syempre, babaklasin na kagad natin to. Tara, let's go. Tuloy-tuloy lang tayo. Talagang titignan, talagang napakadumi. Yan. Yun, ang dumi, oh. Dami rin mga katas-katas. Ano ba kaya ng gamba? Yan, oh. Ang dami ng mga putol-putol na wire. Yan. Putol-putol na yung wire niya. Kailangan restore talaga to.
Sa puntong to na ibalik ko na lahat ng mga putol na wire pero wala pa rin kuryente. Kaya minabuti kong ipagpabukas na yung trabaho para sa makina. At kararating lang ni Kuya M kaya ang ginawa ko pinapinturahan ko na lang sa kanya yung mga kaha para kahit at least papano may matapos kami. Abangan nyo sana ang next video para makita nyo kung anong pang issue ng motor na to. Dito ko natatapusan ang video. Thank you and bye bye. Boss M yan. Yun! Shout out. Chocolate Moto Vlog.